Malaking kaluwagan daw sa business sector ang mga inilatag na pangako ni PBBM sa kanyang 5th SONA. Partikular dyan ang issue sa kuryente at buwis sa mga negosyante. Yan ang agenda report ni Che Sulit. Nasa linya mula sa Quezon City. Che. Pinky, welcome move sa business sector ang ilan sa mga inilahad na pangako at inisyatiba ni PBBM sa kanyang State of the Nation address. Standing ovation ang inabot ni PBBM nang ipahayag sa kanyang SONA, hindi na dapat ipinapasa sa consumer ang charges ng systems loss on top of value-added tax sa kanilang electricity bills. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, halos 5% agad ng electricity bills ng mga negosyo ang mababawasan pag naipatupad nga ang pagtatanggal sa systems loss charges. Maraming mga manggagawa, business owner, pati mga lawmakers is to suspend VAT on electricity. Kasi ito, mas significant, 12% ito. And hirap na hirap kasi ang lahat ng tao ngayon, ang mahal ng krudo, ang mahal pa ng kuryente. So how can you operate your business right now? Everyone is in a wait-and-see mode. Dagdag ng Pangulo, dapat isulong na ng Kongreso ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Pinky, hinihintay pa natin ang opisyal na pahayag ng Manila Electric Company o Meralco na tila nasa gitna ng mga kontrobersya hinggil sa mataas na tingin sa kuryente nitong mga nakaraang buwan. Una na rin nilinaw ng kumpanya, 5% ang amount na kinakain ng systems loss sa electricity bill ng kanilang customers. Hinihingi rin sa ngayon ang panig ng Energy Department kaugnay ng panukala ng Pangulo at kung papaano ito nakakatulong sa mga consumer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ikinatuwa naman ng business sector ang pagpapatupad ng tax exemption para sa mga Pilipinong kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Dagdag ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, magandang hakbang din ang palawigin ang pag-exempt sa pagbubuwis sa mga bumubuo sa sektor ng micro, small, and medium enterprises. This is a very good solution where you give additional take-home pay for our workers without having to tax the business owner. Because we have been complaining, last Friday or July 25 was the first implementation of the 60 peso wage hike. And we have heard most of our employers, especially those in labor-intensive sectors, complaining that this is not the time to increase wages when so many headwinds and so many pressures on direct costs are being felt by business owners. Hinimok ni PBBM ang Kongreso. Ipasa na ang mga batas na magsusulong ng tax relief para sa mga ordinaryong Pilipino. Pero dagdag ni Ang, kinakailangan pa rin isuspindi muli ang excise tax para sa mga produktong petrolyo, lalo't pataas na naman ang presyo ng krudo sa global market. Kulang din anya na hindi tinalakay ng Pangulo ang issue ng inflation na matatandaang sumipa sa 7.2% nitong Abril dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat mula sa Quezon City. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.